So dito natin mapakita na sinungaling si Marcos Jr. Hindi totoong nakatali ang kanilang kamay na pipirma na lang sila doon. They chose to convert an otherwise lengthy process, shorten it, and transmit the articles of impeachment to the Senate. Pumirma sila doon. Ito dapat ang sinunod nila. Dumaan ka sa SecGen, dumaan ka sa Speaker, dumaan ka sa Justice Committee, mag-hearing kayo. Mga kababayan, minadali po talaga nila ang pag-i-impeach kay VP Sara Duterte sa Kamara. Panoorin po natin ang paliwanag ni Attorney Glenn Chong kung ano-ano ang mga shortcut na pinaggagawa ng mga tolonges na mga kongresistang ito na hindi man lang dumaan sa tamang proseso sa resolusyon ng impeachment ni VP Sara Duterte. Panoorin po natin hanggang sa uli mga kababayan para malaman po ninyo ang totoong nangyari sa impeachment ni VP Sara Duterte dito sa Kamara. The process is begun. It has, parang batas yan eh. When you're in the legislature, when you file a bill, okay, House Bill number 1, 2, 3, etc., etc. Pag file mo niyan, that bill takes a life of its own. Kahit anong gawin ng congressman na nag-file o senador na nag-file, kahit ayaw niya yung mga changes na magagawin doon sa kanyang bill, wala na siyang magagawa. Because the bill is going through the process as it should. And part of that process will be amendments, etc., additions, all that. The impeachment complaint is exactly the same. Once it has been filed, there is a procedure that needs to be followed already. So sabi ko, andyan na tayo, sabi ko kay Kong Sandro, sabi ko sa kanya, the process has already begun. So, it's your duty now to support that process. So do your duty. That's what I told you. Do your duty. You have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process. And you are a congressman, so do your duty. That's what I told you. I didn't know you'd be the first to sign, though. Mga kababayan, kitang-kita nyo po sa kanyang mukha, oh. Tuwang-tuwa ho siya dahil nga mismo ang kanyang anak ang nanguna sa pag-sign ng impeachment complaint para kay VP Sara Duterte. Ito ay final ng Kamara at na-aproba ng Kamara para idalhin sa Senado agad. Ito ay hindi dumaan sa tamang proseso. Parang ginawa ho nila, shinortcut ho nila. Ito ho ang paliwanag ni Attorney Glenn Chong. Panoorin po natin lahat ang kanyang video, buong video para malaman po ng taong bayan kung ano yung mga ginawa nilang panlilinlang sa atin, panluloko sa atin, at ito ay kasinungalingan na ginawa nila at hindi ho natin palalampasin ito at kailangan ho malaman ng mamamayan ng kanilang pinaggagawa dito sa Kamara na to at hindi ho tayo papayag sa ganitong sitwasyon na tanggalin si VP Sara Duterte sa kanyang pwesto. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas and sa ating mga kababayan abroad. Magandang araw po sa inyong lahat. This is actually my first time to come back na mag-live. Matagal na ako hindi nag-live. At any rate, welcome back ho, Attorney Glenn Chong. Dahil matagal na ho namin kayo inaabangan at ngayon po nagsalita na huli kayo dito. At ito, dapat ho, ang gawin natin ay itama lahat ang mga nangyayari dahil sa isyong ito at hindi ho tayo papayag na linlanghin na lang ho tayo at wala tayong gagawin para dito sa pagpapatanggal sa pwesto ni VP Sara Duterte. Just want first to debunk Mr. Marcos kanina na narinig ko po ang kanyang mga pinagsasabi. And you will agree with me na he comes out totally unconvincing, di ba? Yung body gestures, yung substance. Ito yung substance. Ito yung pabulahan na natin, mga kababayan. And this might... alam naman po lahat ng mamamayan na talagang bangag ho yan. Body language pa lang ho. Malalaman nyo na
sumisinghot talaga yan. At ayaw ko nga itong hair follicle test, hindi pa ho niya ginagawa. At public trust daw is nothing to do with the hair follicle test. So papayag ba ho tayo sa mga ganong sinasabi niya? Diba hindi ho, napakasimple ho lang ho nun gagawin niya para sa ikatatahimik natin kung talaga ba siyang malinis siya, karapat dapat at may integridad dito sa ating kanyang pamumuno sa ating bansa. Yan dyan ho malalaman natin kung talagang mapagkakatiwalaan natin ang ating Pangulo. Be a lengthy process. I mean, a lengthy explanation. I would expect the trolls to come. Kukuyugin ako. But anyway, mga babae, pabayaan na natin sila. Naghahanap buhay lang ang mga patay gutom na yan. Mga patay gutom mo. Sinabi ni Marcos sa kanyang press conference kanina. Once an impeachment complaint is filed, they, ibig sabihin yung mga congressman, have no choice. Ibig sabihin wala silang choice, wala silang mapipilian kundi pumirma. Nakatali ang kanilang mga kamay. That's Mr. Marcos, sabi niya. And then the other one, sinabi niya na no one among his allies, ng kanyang mga kaalyado, walang nag-file. Kasi nga, sinabi niya, wag na tayong mag-impeachment. So sumunod daw di umano sa kanya. Itong dalawa na to, pabulaanan natin, mga kababayan. Okay. I refer you to the rules of procedure in impeachment proceedings. Yan po i-explain po ni Attorney Glenn Chong kung ano yung mga proceedings na dapat nilang gawin sa Kamara. At hindi ito kailangan madaliin dahil ito ay mahabang proseso at nasa tamang proseso po para doon sa resolusyon ng impeachment ni VP Sara Duterte. House of Representatives. This was crafted way back in the 15th Congress. Ito yung Kongreso matapos ako naging congressman. So, 2010 to 2013. So, malinaw doon sa rules ng rules of procedure in impeachment proceedings na may tatlong paraan to initiate an impeachment impeachment proceedings. So, tandaan ninyo ito tatlo ang paraan na mag-initiate ng impeachment. Unang-una, verified complaint. It's always verified complaint. Ano bang ibig sabihin ng verified complaint? Para po sa inyong kalaman, ito po yung complaint affidavit. Kung nag-file na po kayo ng kaso, ito yung complaint affidavit. Doon sasaad mo lahat ng allegation mo. Plus, a verification. Kaya nga tinatawag siyang verified complaint. Complaint affidavit plus verification. So ano ba yung verification? Yung verification is actually an assurance. Ikaw na complainant, nag-a-assure. Kung ako ang complainant, nag-a-assure ako na the allegations there in the complaint affidavit are made in good faith, they are true and correct, and are supported by evidence. Wala pa nga kung napapatunayan at wala namang ebidensya patungkol dito. So yun. Ako yun. Kung ako yung complainant, ina-assure ko yung tribunal, yung House of Representatives na itong mga aligasyon ko rito are made in good faith, they are true and correct, and they are supported by evidence. Or I can support them with evidence when I am called to do so. So kaya yun ang tawag na verified complaint. So, dito tayo tatlo yung paraan ng pag-initiate ng impeachment. Verified complaint filed by a congressman. That's one. Okay? Si congressman mismo ang nag-file ng verified complaint. So, kasi congressman siya, okay na yon. Verified complaint ng isang congressman. That's number one. Number two, verified complaint ng kahit sinong citizen plus a resolution of endorsement ng isang congressman at least. So, pag outsider, hindi congressman, ang mag-file ng verified complaint, kasama yun, dapat mayroong resolution of endorsement ng isang congressman. Kasi dapat congressman talaga. So, yun yung dalawa. Ang pangatlo is a verified complaint or resolution of impeachment filed by at least 1/3 of all the members of Congress.
So, palaging may congressman. Palaging may congressman. Itong pangatlo, ito yung nangyari kahapon. Ito yung nangyari kahapon. Originally, nagsimula siya sa verified complaint filed by any citizen. Ito sila Laila de Lima, sila Padre, with a resolution of endorsement ng isang congressman. Si Bordado yun, example. Nagsimula sila sa number 2, hindi number 1. Nagsimula sila na number 2. They converted it to number 3. Yung verified complaint or resolution of resolution of impeachment filed by at least 1/3 of all members of Congress. So, ito yung tatlo Ulitin ko, congressman or any citizen plus congressman or 1/3 of all congressmen. Yun. Now, kapag number 1 or number 2 ang mode of filing, number 1 or number 2, mahabang proseso yan mga kababayan. Ito yung process na sinasabi ni Marcos na hindi naman actually sinunod nila Unang-una, saan ka mag-file? Sa Secretary General ng House of Representatives. So, doon nga nila final. Now, the Secretary General is mandated by that rule to immediately transmit it to the Speaker. So, Secretary General to Speaker. The Speaker must include it in the order of business within 10 session days. So, kapag na-included na siya sa order of business, that is referred to the Committee on Justice. Okay? So, Sec-Gen to Speaker to Committee on Justice. Ito yung... So, meron pa ho palang Committee on Justice. Hindi ho yung itong reference business nila nung kahapon. Yun lang ang ginawa nila. Pero yung Committee on Justice hearing, hindi ho nila ginawa yun. Parang shinortcut na nila agad. Tapos nag-transmit kagad sa Senado yung resolution nila for impeachment. Normal procedure mga kababayan. Under 1 and number 2. Number 1 and number 2 na mode. Congressman or any citizen plus congressman ang magpa-file. Okay. So, in-abbreviate ko na kasi mahaba. Babalikan ko na naman. Pagkatapos doon, within 3 session days, ito na yung determination of sufficiency in form and substance. Narinig na natin yan dati pa sa impeachment proceedings ni ERAP. Sufficiency in form and substance. So, i-explain na natin dito. Ano ba yung sufficiency in form? Form muna form. Ibig sabihin, yung pleading dapat sumunod sa structure na mandated for pleadings. Example, caption. Nandun yung pangalan ng korte. In this case, House of Representatives. Nandun yung title, impeachment. Nandun yung pangalan ng mga parties, complainant and the respondent, si Inday Sara in this case. So, pagkatapos nun sa body. The body, ito na yung allegations of the parties' claims or defenses. And then, of course, the reliefs prayed for. Ano bang hinihingi mo? Now, then, the signature of the parties, and then the address. And then, ito na yung verification. Verification, yung sinabi ko na kanina. And in normal pleadings, kung sa korte, meron pa yung certificate of non-forum shopping, and then explanation kung bakit hindi personal filing. Yun. So, ito yung form. Now, if it is not sufficient in form, ito yung proceeding, kung hindi siya sufficient in form, may kulang, mali, ibabalik yan ng Committee on Justice to the Sec-Gen, o balik yan sa'yo within 3 session days. And within 3 session days na naman, 3-3 palagi. Ibabalik yan sa complainant, ayusin mo yan. So, para ibalik na lang. But if it is so... hindi ho nangyaring ganun Ang ginawa ko, diretso kaagad Diretso kaagad doon sa reference business nila. Ito nga, i-file na kaagad. Diretso na aprobahan na kaagad tong impeachment na to. Diretso na ho. Ganun ho nangyari kahapon doon sa pinakita nating video, di ba? Sufficient in form. Doon na tayo sa determination of sufficiency in substance. So, kung sufficient na yung form, tama na yung forma na pleading, dito na tayo sa substance. So, itong substance, ito yung recital of facts constituting the offense charge, which is determinative of the jurisdiction of the Justice Committee. So,
ano bang allegation nila kay Inday Sara? One of the allegations is that she plotted to assassinate I hate to call this guy a president, and the bangag po. I don't know how to call her. Palaka, si Miss Palaka. And Palaka. si Speaker, Tim Romualdez. So in what circumstances nagplot si Inday Sara? Kailan niya sinabi? Paano niya sinabi? Ano yung mga words na sinabi niya? O sinong nanonood? Paano mo nakuha yung video? O sinong kumuha ng video? Kung ito man yung ebidensya ninyo, ito yung result of facts which constitutes the offense charge. Kasi ito yung magdetermine kung may jurisdiction yung Committee on Justice. So, if it is not sufficient in substance, dismiss. However, kung sufficient in substance ito, ifo-furnish nila ang respondent sa Inday Sara ng copy of the resolution or the verified complaint with an order to file an answer. So, dito na. So, kung sasagot si Inday, answer under oath ha. So, kung sasagot si Inday Sara, yung kabila, pwedeng mag-file ng reply. Si Inday Sara naman, pwede rin mag-file ng rejoinder. So, ganyan yan. Di ba? Complaint affidavit, then counter affidavit yan sa DOJ, sa korte. Dito, answer. And then, file naman yung kabila ng reply, yung complainants, then rejoinder yung si Inday Sara. Now, if the committee finds sufficient grounds for impeachment, if the committee finds sufficient grounds for impeachment, it will conduct a hearing. So, doon, nakikita na natin yan dati. Nagkakandak ng hearing doon sa Committee on Justice. You present evidence, you present your witnesses, and then they make a resolution. So, ito yung proseso. Yun po ang proseso dapat. Ang nangyari, na magkakandak sila ng hearing muna bago mag-ano ng resolution for impeachment, di ba? Ginawa ho, sinorkat ho lahat At minadali ho ito, di ba ho? Ito yung proseso kapag congressman ang nag-file or any citizen with resolution of endorsement ng isang congressman. Dalawa, first, two. Anong ginawa ng mga congressman ni Marcos? Inabbreviate nila lahat yan. Hindi tayo dumaan sa Committee on Justice. Hindi pinasagot si Inday Sara. Ayan ho nangyari mga kababayan. Alam nyo na. Ganyan ho nangyari talaga. Sinorkat ho lahat. Tignan mo. Ito ho, ini-explain ho ni Attorney Glenn Chong kung paano ang procedure at kung paano ang proseso bago ito ma-resolusyonan ng impeachment dito kay BP Sara Duterte. Ito dapat yung first, sasarain muna dapat ito bago umabot sa Senado. Kaya nga meron tayong ganitong proseso to ferry out the truth right at that stage. Kaya nga ang sabi dito, ang sabi ng rules, kung merong sufficient ground for impeachment, that's the time you conduct a hearing. Tawagin mo na yung witness mo. Doon pa sa Justice Committee. Doon pa sa House of Representatives. What they did, binura nila lahat yun kasi nagmamadali sila. Ang ginawa nila, kinonvert nila yung verified complaint ng any citizen, nila Laila de Lima, nila Padre, with resolution of endorsement ni Bordado, kinonvert nila into a resolution of impeachment signed by at least 1/3 of all members of Congress. So dito natin mapakita na sinungaling si Marcos Jr. O yan ho, diyan makikita na sinungaling. So naniniwala pa ho ba tayo dito? Mga kababayan, papayag ho ba tayo sa mga ganitong sitwasyon? Nako, maghihirap po ang Pilipinas kung ganito ang gagawin nila sa atin. Mga mamamayan, tayo ho mahihirapan dito. Tayo ho ang pahihirapan dito sa sitwasyong ito. Hindi totoong nakatali ang kanilang kamay na pipirma na lang sila doon. They chose to convert an otherwise lengthy process, shorten it, and transmit the articles of impeachment to the Senate. Pumirma sila doon. Hindi nakatali ang kamay nila. Mahaba ang proseso. Doon dapat sila sumunod. Ito dapat ang sinunod nila. Dumaan ka sa SecGen, dumaan ka sa Speaker, dumaan ka sa Justice Committee, mag-hearing kayo. So anong ginawa nila? Hindi nakatali ang kamay nila. They chose to sign and transmit it right to the Senate. In other words,
hindi totoong walang kaalyado siyang nag-file. Sila ang kaalyado nila ang nag-file because they converted an otherwise private complaint into an article of impeachment, resolution of impeachment by at least 1/3 of all members of Congress. Yan ang totoo. Sinungaling si Marcos, mga kababayan. And that's Sinungaling sa pangako. Attorney Glenn Cheng. why that's what prompted me na mag-live ulit today after many months na hindi ako nag-live. Because kailangan na hindi ipakita ang kasinungalingan ni Mr. Marcos na sinabi niyang hindi nag-file ang aking mga kaalyado dahil sumunod sila sa akin. Hindi. Yung mga kaalyado mo ang nag-file. They converted the mode number 2 into mode number 3 by filing a resolution of impeachment signed by at least 1/3. Sabi mo 215, Marcos. Yun yung mga kaalyado mo. They filed effectively the resolution of impeachment. Oh. Hindi kayo sumunod dun sa proseso na dapat sarain muna yan sa Justice Committee. Because nagmamadali kayo. Itong action na to, hindi ito out of your desire to exact accountability. It's designed to consolidate political power in the hands of Marcos and his wife. Aabot tayo dyan, mga kababayan. Oh. So, ito ngayon, pinatunayan ko sa inyo, sinungaling si Marcos. Ang mga kaalyado niya mismo ang nag-file ng resolution of impeachment. Contrary sa kanyang mga sinasabi. Hindi nakatali ang kamay nila. That they will have to sign because nakatali ang kamay nila. Hindi. It has to go through the process. Kaya nga ang haba ng proseso pinagsasabi ko. So that you will understand, ito pala dapat ang sinunod. Ito pala dapat ang sinunod. Pero anong ginawa ninyo, Marcos? Na mga kaalyado mo, binura ninyo yung rules of impeachment, rules of procedure in impeachment proceedings, diniretso nyo papuntang Senado because wala nang oras. Wala nang oras at gusto nyong mangyari ito. So ayan po mga kababayan, ipinaliwanag po ni Atty. Glenn Chong itong naging proseso ng impeachment ni VP Sara Duterte. So mga kababayan, papayag ba ho tayo sa mangyaring ito dito kay VP Sara na mapatanggal siya sa pwesto na wala man lang tamang proseso at napatunayan na talaga siya ay nagkasala? At kailangan ito nga, di ba? Matagal hong proseso ito na hindi dapat minamadali. Pero anong ginawa ng mga tulonggis ng mga to, mga kongresista? Minadali ho nila. So mga kababayan, ano po masasabi nyo dito sa video ito? Mag-comment lang po at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.